nagpasabog ang governor ng Cebu. Mga kutsero. Napakalaki na pasabog na to. Actually, dahil dito sa ginawa ni Governor Gwen Garcia, hihina ng matindi ang PDP. Gwen quits PDP. Ayan na nga ba sinasabi natin. Oo. Nag-quit daw eh. Cebu Governor Gwendolyn Garcia has quit her membership in the Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan. By the way, mga kotsero, mali na yan. Hindi na, misnomer na yan. Hindi na dapat tinatawag na PDP laban ang PDP. Dinrap na nila yung Lakas ng Bayan. Wala na yan. PDP na lang. Partido ng Demokratikong Pilipino. Yun na lang. Citing the tension between her and suspended Cebu City Mayor Michael Rama, which has made her continued association with the party untenable. Bakit? Kasi si Michael Rama ang vice president ng if I'm not mistaken, vice president for Visayas ng PDP. So ang hirap nga naman kung member ka ng PDP tapos governor ka tapos yung mayor mo pasaway sa administrasyon mo. Ang hirap nga naman, di ba? So yun. However, Rama, who is currently in Russia, take note ha, si Harry Roque, nasa, within the area lang, within the vicinity of Russia. Doon lang siya sa isa sa mga stan countries. Kazakhstan. Tapos ito si Michael Rama, nasa Russia, di ba? So, it seems mga kotsero, mga nagbabakasyon talaga ang mga ngayon. Ang mga pinuno ng mga nauntog. Hakbang ng nauntog. That's not good. If anyone wants to resign, just resign. Don't drag my name into it. Bakit ba? Kasi ano bang nangyari? Guys, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay nyo yung account details dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jonathan, makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. Walag si Cebu Governor Gwen Garcia sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban. Sa ipinadalang sulat ng gobernador kay PDP Laban President Representative Jose Alvarez, sinabi niyang effective immediately ang pagkalas niya sa partido. Ang kanyang desisyon ay bungaan niya ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya ni suspended Cebu City Mayor Mike Rama sa Office of the President dahil sa pagpapahinto niya ng konstruksyon ng mga bus station para sa Cebu Bus Rapid Transit Project sa Osmeña Boulevard. Si Rama ang tinalagang PDP Laban Vice President sa Visayas simula 2022. 2012 naman nang manumpang miyembro ng partido ang gobernador. Sinusubukan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na kunin ang pahayag ni Rama kaugnay rito. Paano nyo nga makukuha? Nasa Russia. Nandun siya sa teritoryo ng mga best friends nila. Ano ba? Hindi nyo makikita yan. Recent events have made it clear that my continued membership is no longer tenable. Ibig sabihin, hindi na matitiis o hindi na kaya. Specifically, the complaint filed against me by Mayor Michael Rama, Vice President for the Visayas, with the Office of the President has created an irreconcilable conflict. The complaint stemming from my efforts to safeguard the Cebu Provincial Capital's cultural heritage through a duly issued memorandum questions my judgment and integrity. While I am confident in the legality and ethical soundness of my actions, the resulting situation, including Mayor Rama's call for my suspension, has made continued association with the party untenable. Digong, nauubusan ka na ng mga kaibigan. Kakayanin nyo ba to? Sure ba kayo? Nakakayanin nyo to? I doubt nakakayanin to ng partido nila Digong, ng PDP. Hindi lang kakayanin to guys. So, sabi ni
Gwen Garcia, I believe it is in the best interest of both myself and PDP Laban that I step aside, upholding my personal and professional values while avoiding any actions that could be detrimental to the party. Is of paramount importance. The current situation has unfortunately created an environment where my continued membership would be inimical to both the party and myself. Yung, di raw makakatulong sa lahat ng members ng PDP. Alam nyo, mga kotsero, pero ako, churi ko lang naman to, churi. I think, of course, nandoon na yung kaso na i-final ni Michael Rama laban kay Gwendolyn Garcia. Kay Gov Gwendolyn Garcia. But I think, alam nyo, more than that, feeling ko gusto na talaga niyang umalis noon pa. Naghihintay lang siya ng magandang dahilan. Alam niyo kung bakit? Kasi matagal na siyang tinitira ng mga Duterte supporters eh. Pansin niyo ba yun? 2022 pa lang or 2023 if I'm not mistaken? 2022 or 2023 if I'm not mistaken, binibira ng mga DDS si Cristina Frasco. Eh syempre, nanay yan ni Cristina Frasco. Diba? So, ako mga kotsero, I have a feeling na I'm not saying this is an excuse, but in general, feeling ko nakahanap na siya ng magandang dahilan para layasan si Digong. Add to that, at idagdag niyo na rin to kasi sinungaling si Digong. Napakasinungaling talaga na matanda, mga kotsero. Ibang level magsinungaling tong matandang to. Bakit? Kasi, dumampi sa mga mata ko. Nabasa ko kasi tong topic na to. Tungkol sa suspension ni Michael Rama. Kasi itong si Michael Rama, syempre VP nga siya ng PDP. So ang alignment niya, ang alyansa niya ay kay Digong. Ngayon, mga kotsero, syempre, yung itong nanay, pro-admin yan. Syempre, nakapwesto yung anak niya sa admin eh. So pro-admin yan. I think mga kotsero, if I'm not mistaken, meron pang punto na parang, if I'm not mistaken, dapat parang isinuko lang yata ni Gwendolyn, ni Cristina Frasco yung seat niya if I'm not mistaken. Parang ganun eh. Malaki yung malaki yung sakripisyo noon. If I'm not mistaken, parang may ganung anggulo eh. Kalimutan ko na kasi 2022 elections pa yun eh. Tagal na nun eh. Pero parang may ganung anggulo na nagkaroon ng mga substitution and because of the result of that substitution ay si Cristina Frasco ang uupong Secretary of Tourism. Parang ganun. Mayor dapat. Siya dapat yung tatakbong mayor. Hindi si Rama. Sabi ni Samboy Yoksam. Mayor daw dapat siya. O basta parang may ganun eh. Parang may ganung angulo eh. Na meron siyang give up na position. I forget lang kung anong position yun. But anyway. So, kaya siguro mas merong lalim yung sugat, kumbaga. Eto nga, nagsalita to si Digong tungkol sa suspension ni Rama. Collateral damage lang daw siya, sabi ni Digong. Collateral damage. Liloan Mayor. Okay. Liloan. So, ibang distrito, hindi sa Cebu. Well, hindi sa Cebu City. Anyway, the suspension, sabi ni Digong, sinungaling kasi talaga. Alam nyo, ako kumbinsido na talaga ako na hindi mo talaga makikita o di mo mababasa si Digong in terms of kung kailan siya nagsasabi ng totoo at kung kailan siya nagsisinungaling. Which, mga kotsero, which makes him a very effective liar. Kasi hindi mo alam kung kailan siya nagsasabi ng katotohanan, hindi mo alam kung kailan siya nagsisinungaling. So,
Kaya sabi ko sa inyo, mahusay magsinungaling tong matandang to eh. Parang ganun eh. Mahusay talaga magsinungaling tong matandang to. Yan niya. Sabi kasi ni Digong, di ba nung Sabado na-cancel yung hakbang na maisog? Yung hakbang na nauntog. So, ang sinabi dyan ni Digong, kaya raw yan na-cancel, dahil nga kay Bongbong Marcos. Dahil nga, sinisikil daw ang kanilang kalayaang magsalita. Parang ganun. At the same time, bilang halimbawa na sinisikil daw ang kanilang kalayaan ay kung saan daw sila may nakakancel na hakbang ng maisog o nauntog, meron daw, kung saan daw may kumukontra or meron nag-i-insist ng hakbang ng maisog, tinatanggal daw kung sino yung nakaupo. Ang ginawa niya example, si Jubahib at saka itong si Michael Rama. Yun ang sinabi niya. Ito kasi sinabi ng balita, due to bad weather, the event did not proceed. Yun naman talaga yung dahilan, mga kotsero. However, the former president believed that there was a deliberate intent to stop the activity from happening, leading him to accuse the administration of current President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. For suppressing dissent. Ganun yung drama. As part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent policy yan, kailan naging polisiya ni Presidente yan? Na hindi kayo mag-rally, na bawal na mag-rally. Ikaw nga si Digong nga sinasabi, kill them all. Lahat daw ng drug pusher, kill them all. Tapos sasabihin niya, hindi policy yan. Nagjo-joke lang naman ako. Hyperbolic statement lang naman yan. Nag-e-exage lang ako sa pananalita ko. My goodness, I hate drugs, brot. Ganon. Tapos sasabihin, hindi naman yan ang policy. Nag-e-exage lang si Duterte. Parang hindi niya naman kilala si Digong. Mahilig talaga siya sa ganyan. Brot. Ganon. Ito nga, walang sinasabi tungkol sa mga rally. Si BBM wala siyang, kapag tinatanong niya siya tungkol sa rally, sinasabi lang niya, bahala sila. Basta within the bounds of law. Ganun. Okay lang. Ano ba ang totoong nangyari? Collateral damage lang daw si Michael Rama. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte Governor Edwin Jubahib and Cebu City Mayor Michael Rama. Yun. The message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. Wow. As if merong ganyang klaseng merong ganyang mabigat na halaga. Merong ganyang klaseng bigat at halaga yung mga rally ni Digong. Alam nyo, mga kotsero, kaya lang naman nagpupunta yung mga tao dyan. Una, either binayaran sila, or pangalawa, gusto lang nila makita si Digong. That's about it. Hindi nga kayo lumilipad eh. Ulitin ko lang. Example, sa Davao City, nakapag-rally kayo. 50K daw ang pumunta, sabi. Tapos nagtagum. Mga nagpunta raw doon 6K, sabi. 6 or 7,000 daw nagpunta doon. Pabawas? Pabawas talaga. Nagpunta kayo ng Bustos, Bulacan. Nag-schedule kayo sa Bustos, Bulacan ng hakbang ng nauntog nyo. Kinancel nyo. Kinancel nila. Bakit kinancel, mga kotsero? Kasi walang participants. So anong ginawa nila? Gumawa sila ng intriga. Sila na doon nag-umpisa yung drama na na sinisikil lang kanilang kalayaan. Ganyan yun sa Bustos Bulacan. Tapos nagdumagete sila. Dumrama sila ulit. Sabi nila, nag-submit pa kami ng application para kami makapag-rally sa Freedom Park, etc. What? Ba't na kayo nag-submit ng application? Hindi nyo naman kailangan gawin yun. Pwede silang mag-rally doon anytime.
Morning, afternoon, evening, walang pakialam. Pwede sila mag-rally doon anytime. Kasi it is a freedom park. In fact, mga kutsero, sinasabi nila hinarangan pa raw yung venue nila ng mga truck, etc. etc. Pero, mga kutsero, kasi nga, merong gagawin doon. May inaayos, may construction nagaganap, kaya merong mga truck. So, ang binigay sa kanila, isa pang venue. O dito na lang kayo sa kabilang venue. Nakalimutan ko lang yung pangalan, kung ano yung pangalan ng venue. Isa pang park. Binigyan sila ng permit doon sa isa pang park. Oh, anong ginawa nila? Pinilit nila yung nandoon sa isa. Pinilit talaga nila. Doon sila nag-rally. Meron silang mobile na stage na, ano ba, ilang 40-footer ba na truck yun? 40-footer na truck. Andun. Nakaparada doon sila lahat nagsasalita. Ilan ang participants doon? I doubt na umabot ng ano yun, ng 200, 300. Seriously, I doubt na umabot yun ng mga 200, 300. Kukunti lang yun, napakaliit lang ng Freedom Park. Tapos may mga truck pa. So, ibig sabihin, hindi nyo siya mapupuno. Tapos, lumipat kayo sa Tacloban. Lipat kayo sa Tacloban. Same scenario. May mga nakapark na truck, etc. etc. Hindi nyo man lang nilinaw kung kailan pa pinarada yung mga truck doon, etc. etc. Pinakita nyo lang sa publiko nung araw na magrarally kayo. Ibig sabihin, meron kayong intention. Meron kayong intention na i-mislead ang taong bayan. May intention kayo na i-mislead ang taong bayan. Nag-comment pa nga ang Tacloban eh. Hindi nga raw nila alam na kayo ay magrarally sa Tacloban. An aide of Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, a cousin of President Ferdinand Marcos, who spoke on condition of anonymity, said the mayor was unaware of the Maisug prayer rally. Sabihin nyo, nag-file kayo ng mga permit, hindi pala kayo nagpaalam. Well, Freedom Park din naman kasi yun, mga kutsero. So, okay lang kahit di sila magpaalam. Freedom Park yun eh. Nasa batas yun. Pwede yun, basta Freedom Park. Hindi kayo nagpaalam. Tapos sasabihin nyo, sinisikil ng gobyerno yung kakarapatan nyo mag-rally. Doon nga sa doon nga sa Dumaguete, sabi nyo, merong mga nakaharang na truck doon. Nagawa nyong mag-rally. Dito sa Tacloban, hindi nyo magawa. Ibig sabihin, mga kutsero. Kaya I'm convinced mga kutsero, na inorganize nila yon para makancel. Kasi nga, tanim intriga. Si Bagyo, mga kutsero, ako feeling, I'm thinking, syempre, basta pag Duterte, hindi ko basta-basta papaniwalaan na ngayon yan kasi napaso na ako dyan eh. Happy coincidence na lang yung Bagyo, guys. Oo. Hindi pala alam ng LGU na magmamausog kayo doon. Announce kayo ng announce. Tapos, ang sinungaling panidigong dito, mga kutsero, sabi niya, kaya raw collateral damage si Michael Rama ay dahil, yun nga, sinisikil daw kasi yung kalayaan nilang mag-rally. When in fact, mga kutsero, ang katotohanan dito, Court of Appeals na ang nagsuspend sa kanya. Korte na. Una, ombudsman, tapos ngayon, korte na. Paano magiging collateral damage ng Maisog rally nyo? Korte pala na ang nagsabi na tama ang suspension ni Michael Rama. The preventive suspension of Cebu City Mayor Michael Rama and 7 other city officials remain in effect after the Court of Appeals dismissed the petition to stop its implementation. So, nag-file sila ng temporary restraining order. Baka motion for prohibition yan. Or TRO. So, the Office of the Ombudsman ordered a 6-month preventive suspension for Rama, City Administrator Colin Rosel, Office of the City Assessor's Office in charge Dr. Maria Teresa Rosel. Magkapatid kaya yun?
Francis May Hacaban of the City Legal Office, Assistant Department Head for Operations Angelica Bugaw, Admin Division Head J.R. Pescante, Assessment of Records Management Division Head Lester Joey Beniga, and Computer Division Head Nelin Sanrojo for failing to pay the salaries of 4 city employees. Ayun pala ang problema. Yun pala ang problema. Hindi sila sinuspinde dahil ang Marcos administration sinisikil ang kalayaan ng mga to. Oo, nagsinungaling na naman si Digong. Kaya pala kaya pala sila nasuspinde kasi hindi sila nagpasahod ng 4 na empleyado. In a minute resolution dated May 17, 2024, the CA's 10th Division outrightly dismissed the petition by Rama and 7 others to restrain the Ombudsman from implementing the 6-month preventative suspension. The complaint stemmed from the reassignments of Ibanez, Atuel, Diongzon, and De La Serna who worked as tax mappers and appraisers at the assessor's office. So, ibig sabihin, nilipat sila ng walang dahilan siguro. Tapos dahil nilipat sila ng walang dahilan, 4 na buwan silang hindi nakasahod. February pa pala final yung kaso. Oh. Tapos sasabihin, kailan ba yung hakbang na maisog? May 27? O May 25? So, ibig sabihin, di ba? Na-forcing nyo nung May, Feb 23 na, sige, tayo sa Tacloban, tapos sabihin natin, sinisikil yung kalayaan natin. Parang ganun. Parang ganun yung ganap eh. Nahuhuli kayo sa kasinungalingan nyo kasi, Digong. Kaya kayo nilalayasan eh. Alam nyo mga kotsero, ang laki ng epekto nito. Nitong paglayas ni Gwen Garcia, ni Governor Gwen Garcia sa PDP. Malaki epekto niyan sa PDP. Bakit? Kasi mga kotsero, kung nakalimutan nyo na, noong 2016, nangako ng 1 milyong boto ang Cebu. One Cebu party. Dami niyan. 1 milyong boto. Napakarami niyan, guys. Napakarami niyan. 1 milyong boto. Bakit potentially meron silang 1 million votes? Bakit? Kasi mga kotsero, sila, under them, are 44 municipalities and 7 cities. Minus 1 million na sa mga potential na senador na tatakbo under PDP. Good luck. Yun na lang masasabi namin sa inyo. Good luck. Nauubusan na kayo ng mga kaalyado. Hindi nyo na kaalyado ang BARM. Diba? Kita naman dun sa Mindanao Secession, drama nila eh. Tinalikuran sila ng BARM. Tinalikuran sila ng Mindanao dun sa Mindanao Secession. Ngayon, tinalikuran na rin sila ng Cebu. Ito yung mga kotsero, ito yung napapala ng mga tao na ang alam lang nila sa buhay kung paano manira para mapanatili yung posisyon nila. Wala silang ibang alam gawin sa mundo kundi mamulitika na mamulitika. Ayan napapala. Kaysa magtrabaho, di ba? Kaysa ipakita na meron siyang galing, kaysa ipakita na meron siyang nagawa, or na yung mga ginawa niya ay napakinabangan ng taong bayan. Wala. Anong gagawin? Anong pakinabang? Nagpaano ka dyan, nagpaayos ka ng Dolomite Beach, o tapos, what's next? Para saan ba yun? Maganda lang tignan, o tapos, hindi pwedeng ganda lang. Kailangan may pakinabang. Namigay ka ng 100,000 houses diyan sa Yolanda. Sa relocation daw. Tapos, 50,000 hindi matirhan kasi walang tubig. 40,000 plus hindi matirhan. Bakit? Unfinished. Ang galing. Palakpakan.
Babaha daw ng investment sa Pilipinas galing China. Oh, 25 billion US dollars daw. Ano nangyari? Less than 5% ang pumasok. Ang ganda. Good job. Palakpakan. Good job. Good job dun. Siguro nga mga kotsero, iisa lang talaga yung nagawa ni Digong na naging effective. Let's give him let's at least give him one. Yung NTF-ELCAC. That's about it. That's about it. Wala na. NTF-ELCAC lang. And I'll give him that. Sige, bigyan na sa kanya yung NTF-ELCAC. Other than that, wala. Drug war, palyado. War against corruption, palyado. Build, palyado. Wala siya. Kung tutuusin, 6 years na wala. Walang kwenta. Nagka-pandemic, we had one of the worst pandemic response sa buong mundo. So mga kotsero, once again, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?